Siguro ilang beses nyo na pong narinig yung katagang cryptocurrencies. Hindi pa ganun karaming Pilipino ang nagkaka-interest dyan. Kasi nga naman, ang pera parang napakabilis lamang dumadapo sa ating palad. Bakit pa tayo magkaka-interest sa perang hindi mo naman mahawakan? Pero yan po ngayon ang bagong sistema na ginagamit daw ng ilan sa mga nagnakaw ng bilyones sa flood control scandal para itago, ipuslit o baguhin ang anyo ng kanilang mga nakulimbat. Tawagin na natin itong bagong paraan ng money laundering. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang cryptocurrencies ang bagong modus ngayon ng mga nagnanakaw ng pera ng bayan. Sa tradisyonal kasi na sistema, ang aktwal na pera ay nahihimas at pinagpapasapasahan. Heavily regulated po yan. May monetary authority at ang mga bangkong pinaglalagakan yan ay sumusunod sa mga mahihigpit na regulasyon. Pero ang cryptocurrencies po ay digital money at hindi aktwal na pera na tinatago mo sa isang crypto wallet. Pwede mo pong ipambayad o ipambili basta purely digital ang transaksyon. Anong kaibahan niyan sa ordinaryong pera? Unang-una, wala na pong bangko-bangko. Ang mga transaksyon dumaraan sa tinatawag na blockchain system. Para po yung isang shared digital notebook na naka-broadcast at naka-record sa buong crypto network. Pero ito po, bagamat very public ang transaksyon, very private naman ang mga detalye at ang impormasyon. Dahil po walang bank controls at walang government regulations, madalas wala ring tunay na mga pangalan, wala ring mga address. Minsan, alphanumeric digits lamang. Kaya't ibang-iba po sa kung idadaan mo yan sa bangko. Ang resulta, anonymity at faster cross-border transfers. Kaya't ang may-ari, mahirap alamin. Ang pera, mahirap hanapin at mahirap habulin. Lalo na po pag nilipat na sa ibang bansa. At dahil po dyan, minsan inaabuso yan ng mga sindikato para po sa money laundering. Ngayon, kamakailan, tinimbrihan ang Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas ng isang banyagang pamahalaan. Meron silang na-monitor na nag-transact ng milyon-milyong pisong halaga ng cryptocurrency na kung tawagan ay USDTI. Pero ito po, ang paglipat o yung naglipat ng pera ay isa sa mga nabuking na kontratista sa flood control scandal. Kaya't agad pong pina-freeze ito ng AMLAC. Kung sino yung nabuking at magkano ang nilipat, ayaw pang ibunyag ng AMLAC. Pero ayon po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, napansin din nila ang pag-spike o yung biglang pagdami ng mga one-time cryptocurrency transactions mula nang mabulgar ang flood control scandal. Ibig pong sabihin, biglang dumami ang mga cryptocurrency transactions dito sa Pilipinas sa mga halagang 50 to 100 million per transaction. Kaya't ang suspecha nila, tinatago na ng ilan ang mga kinulimbat nilang pera. Mahabol pa kaya ang perang ito? Yan po ngayon ang napakalaking tanong. Gaya ng maraming bansa, wala pa tayong matibay na batas at patakaran sa cryptocurrencies. Kaya't bagamat maaari nating maharangan ng ilang transaksyon, malamang sa hindi. Meron ng milyones o bilyones na nakulimbat at naitago na sa ibang bansa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.